Ang mga ulat na aming binantayan. Ang iligal na bentahan ng mga karne ng aso. Hindi sila makatayo, na sobrang init sa loob, saradong-sarado yung sasakyan. So can you imagine sa kainitan ng araw, mainit sa loob, namamatay na yung aso. Malamang yung internal organs ng mga aso na yun pumuputok. Tapos hindi pa sila makahinga, hindi makapalabas ng init sa katawan dahil nakatali na nga yung uso. At ang Water for Waterless Community Project sa Abra. Matagal na, naghirap kami sa tubig dito. Mahirap mag-igib kasi ang layo-layo. Tapos matanda na ako, maaga akong nag-igib. Alas 6, nag-igib na ako. Itong mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas gaya ng Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act na nagbabawal sa pagkatay at pagkain ng karne ng aso, patuloy pa rin nagaganap ang iligal na kalakarang ito. Mula Batangas, Tarlac hanggang Baguio, tunghayan kung paano nagaganap ang bentahan ng karne ng aso. Paano nakakalusot sa mga otoridad ang iligal na gawaing ito? Yan, mabubuhay pa yan. Nagingalo ang ilan at wala ng buhay ang karamihan. Ganitong kalunos-lunos na kalagayan ng mga asong aming nailigtas mula sa kamay ng mga dog meat traders mula sa Rosario, Batangas noong Linggo, April 7. Tinali ang mga nguso upang hindi makakahol. Siniksik at halos pinagpatong-patong sa loob ng maliit na kulungan ang mga kawawang aso. Kaya sa 73 asong aming natagpuan, 71 ang naabutan naming patay, habang 22 ang nag-aagaw buhay. Hindi sila makatayo, na sobrang init sa loob, saradong-sarado yung sasakyan. Meron lang parang blower pero hindi naman nagiging comfortable yung mga aso doon. So can you imagine sa kainitan ng araw, mainit sa loob, namamatay na yung aso. Malamang yung internal organs ng mga aso na yun pumuputok. Tapos hindi pa sila makahinga, hindi makapalabas ng init sa katawan dahil nakatali na nga yung uso. Sa tulong ng isang impormante, napagalaman ng Animal Kingdom Foundation o AKF, isang organisasyon na nagsusulong ng mga karapatan ng mga hayop, na may mga asong dadalin mula Batangas patungong Baguio. Mukhang mahaba pa eh, oh. Ibebenta raw mga aso sa ilang restaurant doon. Sinamahan namin ng AKF upang manmanan ang lugar kung saan may pinag-iinalaang dog meat traders. Nakita namin ang van na ito na ayon sa impormante ay gagamitin daw sa pagdideliver ng mga aso. Ngunit dahil tila pinintura ng mga bintana ng sasakyan, hindi namin matiyak kung may mga laman itong aso. Habang inaantabayan na namin ang sasakyan, napansin namin ang isang tricycle na nanggaling sa kalsada kung saan nakaparada ang van. Kainahinala ang itsura ng tricycle dahil may harang ang gilid ito at animoy may tinatakpan. Sa paglapit namin sa tricycle, kumpirmadong may 5 aso ang nasa loob nito. Ganito raw ang tipikal na paraan ng pagbili at pagdadala ng mga aso ayon kay Joel, hindi niya tunay na pangalan, aminadong dating dog meat trader. Nag-uumpisa yan pagka mayroong mga namimiling tricycle. Ngayon ko saan nakakarating siya. Nakapunta ng Batangas, ng Cavite, ng Laguna, pati ng Quezon. Tapos, pupunta sila doon. Tapos, anong gagawin nila? Doon sila mamimili, tapos yung sisigaw, parang namimili ng bakal bote, gano'n. Ayun, sumakay na. Sumakay na ulit. Ayon pa kay Joel, nabibili ang mga aso sa mga kabahayan sa halagang 100 hanggang 300 piso. Naibebenta naman daw sa mga restaurant ang bawat aso mula 500 hanggang 1,000 piso. 2 hanggang 3 delivery ng aso ang nakaschedule sa loob ng 1 linggo. Iniipon nila, iniipon. Ngayon, pagka marami na, tsaka naman yung i-deliver nila sa Baguio. Siguro mga 65 to 75. O kaya kung hihigit pa sa 75, yun ay i-deliver nila.
Saan po dinadala kadalasan? Sa Pangasinan hanggang Baguio. Kinahapunan, agad kaming nakipag-ugnay sa Batangas Police upang matulungan kami sa pagmamanman sa lugar kung saan namin natagpuan ang van at tricycle. Pero sa pagbalik namin, walang anumang aktibidad ang naganap sa van at tricycle. Pinayuhan kami ng mga pulis na ipagpabukas na lang daw ang pagmamanman. Sa loob ng 3 araw na surveillance, bigo kaming maaktuhan ang anumang transaksyon sa van. Hanggang nung linggo, natagpuan namin ang minamanman ng van sa isang auto repair shop. Wala kaming kasamang pulis sa mga oras na ito. Naging mabilis sa mga sumunod na pangyari. Nakita naming pumarurot palabas ng highway ang van. Dali-dali namin itong sinundan. Mula South Luzon Expressway sa siksikang kalsada ng EDSA hanggang sa kabaan ng North Luzon at Subic-Clark Tarlac Expressway. Habang nasa biyahe, agad kaming humingi ng tulong sa Tarlac Police upang harangin ang van. Bago pa makalabas ng SCTEX ang sasakyan, nabutan na ito ng Tarlac Police. Doon namin nakumpirmang punong-puno ito ng mga aso. Dok, huli na Dok! Huli na! Tama na ba? Saan papunta talaga yung aso? Saan nyo i-deliver? Yung point of delivery. Yung totoo, hindi ko. Saan nyo talaga? Baguio. Sila po ay haharap sa paglabag sa Animal Welfare Act. Bago pa makalabas ng SCTEX ang sasakyan, nabutan na ito ng Tarlac Police. Doon namin nakumpirmang punong-puno ito ng mga aso. Dok, huli na Dok! Huli na! Tama na ba? Ganitong kalunos-lunos na kalagayan ng mga asong aming nailigtas mula sa kamay ng mga dog meat traders. Agad dinala sa presinto ang driver at painante ng sasakyan. Saan papunta talaga yung aso? Saan nyo i-deliver? Yung point of delivery. Yung totoo, hindi ko. Saan nyo talaga? Baguio. Sila po ay haharap sa paglabag sa Animal Welfare Act dahil po sa hindi makahayop na pag-trade o pag-transport ng mga aso, which is prohibited. Bawal po talaga sa batas ang pag-transport, hindi lang po yung pagkatay at pagkarne ng aso. Pansamantala silang ikinulong sa Tarlac Police Station at sasampa ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act. Sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng aso. Nakasa din dito na hindi maaaring pahirapan at maltratuhin ang mga aso. Sino mang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon at magbayad ng 1 hanggang 5,000 piso. Sa tala ng Philippine National Police, humigit kumulang 300,000 asong kinakatay para sa karne taon-taon. Pero ayon sa Network for Animals, isa ring organisasyon na nagbabantay sa karapatan ng mga hayop, tila kulang daw ang parusang ito. Para bang meron tayong batas, pero kulang yung pangil ng batas. Kulang ng pangil in the sense na masyadong mababa yung penalty. Ipinagbabawal din ng Republic Act 9482 o Anti-Rabies Act ang pangangalakal ng aso para sa kanilang karne. Ang mga lalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso kada aso at maaari pang makulong ng 1 hanggang 4 na taon. Although sinulusyon na sana yung ito ng Anti-Rabies Act dahil per head or per occurrence na yung penalty, yun nga lang masyado pa rin siyang mababa para matakot itong mga traders na to. Dahil pag nahuli sila ngayon, magpipiyansa lang sila ng between 5,000 to 8,000, kinabukasan, nandun na ulit sila.
Ayon sa Animal Kingdom Foundation, karamihan daw ng mga asong nabibiktima ng dog meat traders ay dinadala sa mga probinsya sa Ilaga, Luzon, gaya ng Baguio. Ilang restaurant rin daw ang naghahain ng putaheng may karne ng aso. Agad kami nagmanman sa ilang restaurant sa Baguio. Sa 7 kainan na aming pinuntahan, 3 ritong nakumpirma naming nagluluto pa rin ng mga putaheng laman ay karne ng aso. Pulutan ang kinauuwian ng mga karne ng aso rito. Sa video namang ito mula sa Network for Animals na kinuna noong Disyembre 2012, makikita ang bentahan ng karne ng aso sa ilang palengke dito sa Baguio City. Ayon sa Anti-Rabies Act, obligasyon ng lokal na pamahalaan at lokal na pulis ang pagpapatupad ng batas laban sa dog meat trade. Subalit kaugalian o cultural practice na raw kasi sa Baguio ang pagkain ng karne ng aso. Ayon sa Animal Welfare Act, maaari lamang magkatay ng aso kung ito'y bahagi ng isang religious, ethnic o tribal ritual at ito'y dapat na itinatala at ipinaalam ng leader ng kanilang grupo. Pero ibang usapan na pagka pinagkakakitaan na ang karne ng aso. Sa mga indigenous tribe, we have some laws that protects indigenous tribe to really express their views as long as monitored sila. Ang we are against at mostly is the commercialization of it. Dahil pag sinabi mo commercialization, hindi mo na makontrol ang dami ng aso na makakatay at mga ma-abuse na aso. Meron na tayong ordinance, merong batas na nagbabawal nga ng pagkakatay ng aso. But as we said, it cannot sa kasi may nakakapusit. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga batas, patunay ang nakuna namin na patuloy pa rin ang kalakalan ng karne ng aso. Kaya malaking katanungan kung paano ito nakakalusot sa mga LGU at kapulisan. Sa palagay ko, kaya laganap pa rin doon dahil kulang din ng knowledge or ng kaalaman ng mga law enforcement agencies para sa pagpapatupad mismo ng batas. Hindi natin kailangan na isang dedicated unit para yan ang tumugon sa ganyang klase ng problema. Lahat ng unit ng Philippine National Police ay dapat gumalaw pag may mga sumbong tungkol sa pangangalakal ng karne ng aso. I would not say hindi informed Kasi kung atin naman sasaliksikin, napakarami na rin nating mga huli tungkol sa sa kalakalan ng aso. Kung hindi ako nagkakamali, nung mga nakaraang taon lang, meron tayong mga ipinasara talaga ng mga nakilalang mga slaughterhouse ng aso sa area ng, kung hindi ako nagkakamali, isa dyan sa area ng Pangasinan and other parts of the country. Ang provincial government ay nagsasagawa ng mga checkpoint. Kasama na yan dun sa pagtitingin natin ng mga hayop na may mga sakit. At nagkaroon na rin ng provincial ordinance yan. At ginamit natin dito yung 9482 ng anti-rabies na kung saan nakaangkla yan doon yung provincial ordinance number 3. Maaring may pagkukulang din on the part ng pamahalaan kasi hindi 24 hours yung checkpoint namin. Maano yan, from morning to hanggang hapon lamang. 7-4. Bukod sa mga LGU, ang Bureau of Animal Industry ang nangangalaga sa kalagayan at karapatan ng mga hayop. Ayon sa Animal Welfare Act, trabaho ng Bureau of Animal Industry na i-monitor ang mga kaso ng dog meat trade. Nagkakanda kami ngayon ng massive retraining ng mga nasa local government units. Ini-strengthen namin ang aming ugnayan sa mga animal welfare groups. Ang mga asong nakuha mula sa dog meat traders ay napunta sa pangalaga ng Animal Kingdom Foundation. Ang mga pinalad na mabuhay ay kukupkupin muna sa dog shelter. At ang mga nasawi ay kanilang ililibing. Maging tao man o hayop, may karapatang mabuhay ng ligtas sa anumang uri ng karahasan at pang-aabuso.
Bagamat may batas na naglalayong alagaan ang karapatan ng mga aso, nawawalan ito ng saysay kung wala namang pangil sa pagpapatupad dito. Marapat lamang na higpitan pa ang pagbabantay ng mga otoridad at ng lokal na pamahalaan laban sa ilegal na bentahan ng karne ng aso. Ako si Jig Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Matagal na naghihirap kami sa tubig dito. Mahirap mag-ibig, Gabe, kasi ang layo-layo. Tapos matanda na ako. Maaga akong nag-igib. Alas 6, nag-igib na ako. Sa probinsya ng Abra, ilan sa mga residente ay kumukuha lamang ng tubig mula sa mga hinukay na balon at bukal sa kabundukan. Upang matugunan ang kakulangan sa tubig, inilunsad ang Water for Waterless Community Project. Pero nang aming bisitahin ang ilang project site, may ilang water system na nakatiwangwang at hindi kailanman napakinambangan. Ano nga ba ang nangyari sa proyekto? Pitong oras mula Maynila, mararating ang bayan ng San Quintin dito sa probinsya ng Abra. Karamihan sa mga residente rito kumukuha ng tubig sa mga hinukay na balon at mga bukal mula sa kabundukan. Sa Barangay Pantok, nakilala namin si Aling Leticia, 57 taong gulang. Inabutan namin siyang paalis ng bahay, dalang isang tapayan. Tuwing alas 8 ng umaga, araw-araw nag-iigib ng tubig inumin si Aling Leticia mula sa isang bukal. 2 beses siyang nagtsatsagang magpabalik-balik sa pila kasamang ilang residente ng kanilang barangay. Ibig, Gabe, kasi ang layo-layo. Tapos matanda na ako. Maaga akong nag-igib. Alas 6, nag-igib na ako. Pagkatapos ito, uumpisahan naman niyang mag-igib ng tubig na gagamitin nila sa iba pang gawaing bahay. Sa balong ito naman siya kumukuha ng tubig. Matagal na naghihirap kami sa tubig dito. Sa balon, nag-igib ng mga kailangan namin dito sa kusina. Pangligo, panglaba, panghugas. Kahit mabigat para sa kanyang katawan, 5 beses paulit-ulit na nag-iigib sa balon si Aling Leticia. Kung tutuusin, dapat ay hindi na ganito ang hirap na dinaranas ng mga residente ng Barangay Pantok sa pagkuha ng tubig. Kabilang kasi ang bayan ng San Quintin sa benepisyaryo ng proyektong Water for Waterless Community Project ng Department of Health o DOH noong 2010. Ang Local Water Utilities Administration o LUA naman ang tagapangasiwa ng proyekto. Layo ng programa na magtayo ng mga water system na diretsyong maghahatid ng tubig sa 8 munisipalidad na sumasakop sa 50 barangay dito sa Abra. Naglaan ng 203 million pesos para sa proyekto. Kalahati ng pondo ay ibibigay ng DOH at ang kalahati, utang sa parehong ahensya. Babayaran ito sa pamamagitan ng fees na kokolektahin sa mga benepisyaryo ng programa. Kasama ang Concerned Citizens of Abra for Good Government o CCAGG, isang non-government organization sa Abra. Tinungo namin ang mga itinayong pasilidad sa Barangay Pantok para alamin ang kalagayan ng mga ito. Habang naglalakad ang aming grupo, kapansin-pansing may mga asul na tubong nakaangat mula sa lupa. Sa dulo raw nito matatagpuan ang itinayong spring box. Ang spring box ang siyang mag-iipon ng tubig mula sa water source. Kung
pagbabasihan ng schematic diagram o plano ng paggawa ng proyekto, mula sa Local Water Utilities Administration o LUA, nagsisimula sa Spring Box ang water system project. Mula sa stream box, nakakabit ang transmission line na nagdudugtong patungo sa isang water reservoir o tangke ng tubig, kung saan naman nakakabit ang distribution pipes na magdadala ng tubig sa mga kabahayan. Nang marating namin ang hangganan ng mga tubo, walang tubig sa mismong water source o dapat panggalingan ng tubig. Dito sana manggagaling ang tubig papunta sa spring box. Ayon sa mga tao sa barangay, wala na pong tubig ito. Ayon pa rin sa program of work mula sa LUA, aabot sa mahigit 21 milyon pesos ang nakalaan para sa San Quintin Water District. Sa pondong ito, mahigit 19 milyon pesos na ang nailabas at nagastos para sa pagpapatayo nito noon pang 2011. Sa monitoring report ng LUA, nakasaad na completed na ang status ng San Quintin Water District noong 2012. Pero natapos man ang pagpapatayo ng infrastruktura, ayon sa mga residente, wala ni isang patak raw ng tubig ang dumaloy sa water system. Minadali nila eh. Dapat merong study kung saan may abundant water source. Dapat ini-involve nila yung mga tao kasi yung mga tao alam nila kung saan merong spring, kung saan merong mga ganyan. We were designing, having study, at meron tayong tinatawag na program of work. Kausap po namin dito ang LGU, kausap po namin yung mga opinion leaders doon, and they're telling us na we really need this level 3 system. Kita mo naman sir, kita mo engineer, kung saan kami lang kumukuha ng tubig, baka hindi ito ligtas. So from there, gumagawa kami ng program of work. Bukod sa Barangay San Quintin, kasama rin sa Water for Waterless Community Project ang munisipyo ng Langiden. Ayon pa rin sa program of work mula sa LUA, 26.7 milyon pesos ang nakalaan na pondo para sa munisipyo. Samantalang mahigit 23 milyon pesos na ang nai-release at nagastos para sa proyekto. Tinungo namin ang Barangay Malapaaw kung saan nakatayo ang water system dito sa Langiden. Nang marating namin ang Barangay Malapaaw, tumambad sa amin ang mga pipe na nakatambak lang sa isang sulok. Kung saan lang dinump yung mga pipes. And under the sun, under the rain, expose yung mga water pipes na yun. Kaya yung mga water pipes nagkaroon ng discoloration. At hindi lang yung discoloration, kundi yung bitak-bitak. Paano po yung nakita rin po ng reporter's notebook na yung mga tubo? Yung mga tubo, nandyan lang sa kalye, nakakalat. May pinapasildo kami diyang manner of storage. Hindi ito dapat naarawan at magandang hanay. Hindi ito dapat, kasi pagka ito naarawan under the heat of the sun, at patong-patong na mataas na, baka maublong, hindi magandang pag-asa. So, ganun po yung nakita ng reporter's notebook. Salamat. Yung technical expertise minsan wala pa. Kaya akala nila pwedeng mabili at akala nila ilang patong. Pero di amin pong kung merong ganong instances, i-correct po agad namin yan. 2010 ang simula ng proyekto pero hindi pa rin naitatayo ang water reservoir o ang ipunan ng tubig na magdadala sana ng supply ng tubig sa bawat barangay. Ito po yung water system project dito sa Langiden Abra. Umabot na po dito sa Barangay Malapaaw yung dulo. So mula from water source around 4 kilometers away. So hanggang dito na po yung natapos. Tanging ang spring box at transmission line lang ang naitayo. Kaya sa 3 barangay na dapat makinabang sa proyekto, isa lamang ang nararating ng tubig. Sa dokumentong ibinigay ng LUA, kakulangan raw sa budget ang dahilan kung bakit nakatenga ang water system ng Langiden.
kumpleto lamang ang water project, maghahatid sana ito ng tubig sa tahanan ni Mang Narciso, 76 na taong gulang. Nakatira si Mang Narciso sa barangay Nalnas, Dalayap, sa Langiden, na kasama sa proyekto. Araw-araw nag-iigib ng tubig hanggang 10 galon ng tubig si Mang Isko para sa kanyang pamilya. Isinasakay niya ang mga balde sa isang kariton na hila-hila naman ng kanyang alagang kalabaw. Pero di tulad ni Naaling Leticia na may balon at bukal na pinagkukunan ng tubig. Sa ilog na ito nagmumula ang kanilang tubig panligo, panlaba at higit sa lahat, ang kanilang iniinom. Kung wala kang awanti usarim, no? Awanti usarim, oray numalit magbagim ako, ikalata ako, sumardo. Ayon sa Department of Health, 1.5 milyong kabahayan ang walang mapagkunan ng malinis na tubig. 432 naman ang maituturing na waterless community sa buong bansa. Kaya naman binuo noong 2010 ang programang Water for Waterless Community. Sa ngayon, 200 na ang napatayuan ng water system ng programang ito sa buong bansa. Dito sa Abra, sa 200 million pesos na pondo para sa proyekto, humigit kumulang 165 million pesos na ang nailabas para rito. Ayon ito sa total project cost ng LUWA. Pero base sa completion report ng LUWA, 2 lang sa 8 municipality water systems ang operational o napapakinabangan. 3 naman ang completed pero hindi operational. At 3 ang hindi pa rin natatapos. Dapat 1 year lang. Ngayon, pag nag-extend beyond 1 year, magkakaroon sila ng macha-charge yung contractor ng damages. Kasi binibithold yung project. Sagot naman ng LUWA, nagkaroon naman ng regular monitoring para masigurong matatapos ang proyekto. Bakit karamihan ng pondo na dapat pinangpagawa ng proyektong ito at kung sakali, let's assume they monitored properly, bakit ho nabayaran na? Hindi naman gumagana. Ang pagbabayad ng LUWA is tinatawag na monthly progress payment report. So, kung nakatapos sila doon sa intake box at tama yung construction at mayroong recommendation ng aming resident engineer at may recommendation din yung representative ng water district, babayaran po yan. Kung na-monitor nila na it was not being constructed properly, LUWA would not have paid. Opo. Tama po ba? Namo-monitor po ba talaga ng LUWA? 2 po ang nagmo-monitor sa amin, yung sa engineering namin. Oo nga po, sir. So, Ay, bakit po may mga with ganitong instances na halos lahat bayad na? Is meeting of ours, amin pong re-revalidate pa, lalo na pag-usapan natin. And then, yung aming mga reports, revalidation po, ma'am. Sa mga pangyayaring ito, malinaw na dapat mayroong pananagutan. Sa milyong pisong pondong nagastos na para sa patubig, bakit nga ba kailangan pang may magtiis, maglakad sa init ng araw para sa isang pangunahing pangangailangan? Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.